po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is August 21, 2026. At tayo ngayon ay papunta andito tayo sa Bulacan at papunta dito yan sa may public Patubig Road 15 at dadalhin natin sa may PITX terminal sa may Paranaque po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Kung binili ko, dinala mo? Binili ko para kay Kayla. Tama lang naman yung lakas, no? Kasi pag 6 medyo malakas-lakas na yun. So mamaya, tatawagan po natin si Dr. Toto Tungkol ng Vivons. At meron pa tayong pangalawang panauhin, si party list Congressman Percy Sandanya. At meron siyang inakda na panukala, no? Para po dun sa kaso ng perjury. Yun daw mga witness na bigla na nagbabago-bago ng kanilang salaysay ng testimonya. Kinakailangan may karapatan din parusa dun sa mga nagpipilit sa kanila na magsinungaling. Kasi in history, partner, nangyari na rin yan kay Senator Laila de Lima. Yung mga nag-invento ng mga salaysay, nakalaon at binawi nila. So kailangan din malaman natin ano na naging lagay nitong panukalang batas na ito na final ni Bayan Party List Representative Percy Santana. At meron pa siyang partner, ito mabigat ito may hinaing si Kong Percy dahil syempre meron siyang karamdaman, di ba, na sinapit noon, may naging epekto sa kanya. Tapos ginagawang anong tawag dito, parang panlalait sa kanya yun, di ba, na syempre foul yun dahil hindi naman parang tampulan ng biro o ng katatawanan yung mga sinasabit na karamdaman din ng mga tao, di ba? Kahit sino pa yan, dahil kahit hindi ka congressman, dapat ka huwag ka naman gawing tampulan ng biro. So kailangan din malaman natin kung ano ba ang gagawing action ni Kong Percy doon sa mga gumagawa ng mga ganitong hindi karais-nais na action, no? Mamaya, ituloy natin si Kong Percy Sandana. Magbibigay na po muna tayo sa ilang mahalagang mensahe. Magbabalik pa rin at issue Spotted! Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang programang ito ay atin sa inyo ng Blemex Forte Sirupin Capsule. Maluwag at magina, tulaw ang blema. Mas dalaman din Blemex. Teka, hanapin kita. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here
exit toward NAIA Airport. Hoy, tama-tama ang oras po natin ay 5:52. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Serum Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema at basta liberty, Plemex. Mga partner na ating makakausap ay patungkol na po dun sa tumama ng 5.1 na lindol sa Desatley. Kaya mo sabihin yan? Chobonga. Chibonga? Chibonga? Ano ba? Hindi ko alam. The last one I think is not appropriate. Pero ito po Talaga Chibonga. Nasa linya po ng ating telepono ang Director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, si Dr. Toto Capulco. Dr. Toto, magandang hapon. Tony Enrique. Yes, sir. Hapon po. Sorry po, anong pangalan ng lugar sa Agusan del Norte? Yung epicenter? Abonga. Abonga. Epicenter po is Abonga po yan. Agusan del Norte. So, historically, ano po ba ang seismic activity dyan sa Agusan del Norte? Yung lugar na to kasi dito dumadaan yung Philippine Fault at yung kanina yung 5.1, Philippine Fault po ito. Nagpapag po siya sa base ng Philippine Fault. So, very much active po yung Philippine Fault and every now and then yung mga nagpapag dito dito sa parte ng Agusan, Surigao. Sir, sorry, medyo pwede niyo po bang i-explain yun, Director? Kasi In meron po 600 tayo meters, dito, take the exit toward NAIA Airport. Pag sinabi po ng Philippine Fault, parang yun yung pinaka-major fault natin. Ganon, dahil Philippine Fault na siya eh. Hindi yung, di ba, on that specific place. Yes po, yung Philippine Fault nakabuli yan from Davao all the way to the Ilocos. That's 1,200 kilometers. And yung mga curious tansya ng Petrontech, ginagawa natin yan ng Take the exit toward NAIA Airport. Surigao segment of the Philippine Fault or Masbate segment of the Philippine Fault or Leyte segment of the Philippine Fault. Pero lahat yan Philippine Fault. Continue for 800 meters. Philippine Fault din yun, yung Luzon earthquake that was generated by the Digdig segment of the Philippine Fault. So, hindi naman yan the whole of 1,200 kilometers mag-break. So, segments lang yung mag-break. So, this one, ang source ito would probably be the Surigao Agusan segment of the Philippine Fault. Ganun pala yun. Akala ko kasi pag sinabi Director na fault, eh yung isang strip ng fault na yun, kakagalaw yung area na yun. Opo. In 400 meters, keep left to stay on E6. And the whole na po yun, the whole of the Philippine Fault is Akala ko 1,200 talaga. kilometers. Opo, iba po pala. Buti na lang po na-explain niyo po. Salamat po. Wala naman kung, siyempre, sabi niya po, no, segment by segment, hindi naman po talaga magkakaroon ng posibilidad na gagalaw yung buong fault at the same Keep time. left to stay on E6. Hindi po yan gagalaw buong segment po yung Philippine Fault. Hindi po yan, again, the whole Continue on E6 for 4 kilometers. Imposible po yan mag-break kasi hindi naman siya dire-diretso, may mga bends yan. So, nag-i-stop yan sa mga bends. California yung San Andreas Fault. Ganon din ho ba yun? Yes, pareho po yung mechanism nila. Yung San Andreas Fault, just it's the right lateral, tawag natin right lateral strike slip. But still a strike slip yung horizontal yung motion. And yun naman sa Philippine Fault, it's left lateral, but it's horizontal yung motion. So, baliktad sila. But same, San Andreas Fault is right lateral, the Philippine Fault is left lateral. Left lateral. So, kumbaga, moving inward, papasok left, ganon. The eastern side of the Philippines is moving away from you. But, yes. So if you're facing the fault, Yeah. yung right side would move away from you, yung left side would move towards you. So yun yung tatawag natin na left lateral. Left lateral, okay. Kasi di ba may mga banon, ito ginagawang laman ng mga disaster movies sa Hollywood. Na kapag gumalaw daw yung San Andreas Fault, yung karating side ng California, lulubog sa dagat. Nga, di ba na lagi naalala ko nung video eh. Yung ano, di ba? May movie na San Andreas. Matawag dito. Kasi imposible po yung, hindi ko napanood, but
Keep left. Follow signs for Macapco Boulevard. Parang sa tingin ko lang, very scientific yung approach ng Dantes Peak kasi parang nakakonsulta sila ng mga tunay na volcanologist kung ano yung pinag-aaralan at pinapantayan nila sa isang vulkan. Kaya tuloy, yung parang away doon sa pelikula na yun na hindi pinaniwalaan si Pogi. Keep left, then take the exit toward New Seaside Drive. Tahimik pa yan, hindi puputok yan. Parang meron ng instinct. Sipag yan, may mga sinyalis. Kasabog na yan. Take the exit toward New Seaside Drive. So ngayon, ano yan eh, nagkagulo-gulo sila pababa ng bulkan niya, no? Yes. Kasi mountainous region yung... At doon na nangyari yung mga parang hindi makakapani-paniwala pangyari na katulad Continue on New Seaside Drive for 1 kilometer. sa umukulong lava At hindi nalusa. at hindi sila natusta. Oo, di ba? Tapos nakatalong na yung Togi Oo. na basta panoorin nyo. Super lodi yun. Ayaw yung panoorin yung San Andreas. Oo. Panoorin In nyo. 300 meters, merge onto Diosdado Macapco Boulevard. Talaga. Yung in terms of the volcano monitoring, pero yung kung paano sila nakaligtas, yun ang video. Pareho sila, actually, on foot, no? Kasi hindi siya nakatayo ng Pogi. Oo, ay, syempre. Kung hindi Pogi, Oo, eh, patay ba dapat? matutos na yun. Sobra naman. Oo. Dapat hindi naman ganun. Oy, teka, may You should not base the worth of the protagonist just On. because pogi siya. Oo, sa Ika nga physical, eh, ano, huwag kay... Yung usga, base sa kung ano ang palabas na anyo ng tao. Ay no, RFID, ito pala yun. Hmm. Baliktad pala yung... IUP. Busini. Baliktad pala eh. Oo, baliktad pala. The term is called subordination of perjury. What is subordination? Is this some kind of delicious food? Subordination? Yan. I don't have no idea, but we better ask our next witness. Please call the next resource person. The Apayan Party List representative and House Deputy Majority Leader via Zoom. Congressman Percy Sendanya joining us. In 500 meters, turn left toward New Seaside Drive. Call Percy is recognized. Magandang gabi po, hindi pa ako ready. Live testimony pala ito. We will swear you to oath. We will please administer the oath to the... Your time starts now. Hi, Kong Percy. How are you today? Magandang hapon po. It's been a long day but a very fulfilling one. Hi, very good. Why is it long for you? Well, nagsimula po tayo kanina umaga sa Maynila. Turn left. Then, make a U-turn. Ito yung mga youth leaders natin. Tapos tong hapon naman, nandun tayo sa picket line ng mga DHL United Workers. Wala naman nakalagay na signboard na no U-turn eh. Dati meron eh. Pwede na, walang U-turn eh. Union Basti. Oh my God. Make a U-turn, then turn right onto New Seaside Drive. In 400 meters, keep right to stay on New Seaside Drive. Very good. Sige. Anyway, so, Kong Percy, dalawang paksa no, ating pong tatalakayin sa pahayag natin. Unang-una sa lahat, ano ba yung term na ginamit nyo doon sa final na bill? Subordination of perjury. What is subordination? Ayan po, yung subordination of perjury po, isa po siyang gap sa ating po revised penal code na ang ginawa po ng Supreme Court ay nilagyan po niya ng definition through Keep right to stay on New Seaside Drive. Yung revised penal code po, wala pang mention ng subordination of perjury. Kaya nga po, yung naging tugon natin, sabi, kinakailangan i-amenda ito. At In 300 meters, turn right onto Diosdado Macapco Mga Boulevard. nangyayari po sa ating mga kapaligiran, lalo na sa ating political situation. Kasi nga, ang daming nagre-recant ng kanila pong mga statements. Kaya nga po kanina, nung Turn ako right ay onto Diosdado Macapco Boulevard. sa aking po live testimony, subordination po kapag ang isang tao ay nagsinungaling, nagsabi ng hindi totoo dahil inudyok ng isa pang tao. In 600 meters, turn Turn left. Inutos, inudyok. Galing magkano, boss? Ayan. So, kadalasan po Hindi ko na-monitor yung ano eh. Bali yung ano natin, yung 874. 394 po yung ano eh. Skyway. 874? Hindi ko pa nakikita eh. 874 yung bayad ko sa Inday ko. Ito. Okay, 874. Eh, Aha.
Tsaka 300 ano? 394 394. plus 874. Ah, 1,268. 1270. Aha. 870 plus. para ang mga tao ay mag-sinungaling, magbigay ng false testimony at mag-commit ng perjury. Tony Rica. In short, dapat may karampatang parusa din yun nagmamalik mula doon sa Dumedes Ligo. Tama. At pinagdas pa natin dito sa ating latest version of the bill ng 30th Congress na meron pa mas matinding parusa sa 70 ka dyan, Manda? official or public employee. Turn left onto the Mapapatunayan na guilty sa subornation of perjury, kasama dun sa parusa yung perpetual disqualification from holding public or appointive office. Ay, elective or appointive office. So, yung mga tao po na opisyal ng gobyerno, empleyado ng gobyerno, perpetually 50. disqualified na rin po sila. Saan po umabot itong bill niyo sa 20th Congress? Sa ngayon po ay nasa Committee on Justice po ito. Sabay-sabay po kasing pag-uusapan sa Committee on Justice lahat ng mga proposed amendments sa revised penal code. In fact, nagbigay nga po internally sa Committee on Justice dati ng deadline hanggang kailan pwede mag-file ng bill. Nasa general excellence na mabuti yung Babaka na ng gamit. amendments sa ating pong RTC. Noong 19th Congress po, during my first term, sinail na rin natin ito. Ito yung panahon na talagang nakita natin kung gaano katindi yung nangyari na napanood natin doon sa kaso doon sa mga kasong gawa-gawa na pinail kay Representative Leila de Lima. Kaya nga po sabi natin, napapanood talaga na yung mga utak, itong mga pagsisinungaling na ito ng mga witnesses, yung mga utak dito sa paggawa-gawa ng mga false charges o narrative na pagpapatuloy. Kasama po dito lahat ng Keep left to stay on today. Documentation, basta may legal ano tawag dito, notarization or Keep pati left na rin to po stay yung on sworn today, then statement turn na left pagdating onto sa Kennedy court. Road. Kasama po, pati po yung mga testimony pagdating po sa korte, sila po ay at sila po ay nag-commit ng perjury at papatunayan na sila ay inudyok na isa pang tao, Pakalaki pala nito. tao man yan, opisyal ng gobyerno. Yung po nag-udyok na yun, yung utak po behind doon sa pag-commit nila ng perjury ay makakasuhan pa ng subornation of perjury. Pero ang Binago na yata nila. May na-witness tayo nito at yung nakaraan na po parang Oh, kailan ako nasakay dito. yung nabanggit na pangalan. Pag Bicol. Binago nila kasi dati hindi makaano Gusto dito naman eh. sabi ng statement laban dun sa dati nating O baka depende lang. Senator Laila de Lima, di Siguro, ba? nakadepende Eh, naharang siguro. naman eh. Kaya nga kinakailangan Pero dito, talaga parehas panahon, pa rin. maipasan na natin itong batas na ito. Traffic pa din. Napakahaba pala nito. Oh. Saan ba yung terminal ng Bicol dyan? Nasa loob Peña, po. Francia. Nasa loob po. Tayo. Basta ano dyan. May entrance naman po dyan. Kaya ba kung Percy Sa loob, kanya-kanyang ano yan ng mga bus. ginagawang Yan nga. aksyon si Kong Laila? 30 pa kami. Dahil ang muna Mga oras pa. Ang matagal pa. Pwede pa kayong kumain. Ah, yung mga ah. na mga false Alam ko na yung sini kung palabas ka agad. pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya ina-actionan. Ito ba yung dahilan? Dahil walang ngipin yung mga kasalukuyang batas natin about perjury? Pagkasalukuyan po kasi ang maaaring kasuhan at may malakas na kaso ay yung mga mismo nag-issue ng statement, yung mismo nag-execute na affidavit. Hindi ko naman kasi yung tatawid. Walang nagmamadali. Parang nangiinis pa. Okay. Because, syempre, yun, nabanggit mo. Pero napaka ano yun sa ibang bansa. Ginagalang talaga yan. Oo. Pedestrian. Oo, Kung ganyan may nakaambang tatawid, paunahin mo sila. false testimony against Kong Laila, Senadora Laila de Lima. Anyway, nasa Justice Committee pa. Kalibasa doon. Kong Bibihirang Percy, tumatawid. Lalo na yung school bus. Huwag na huwag mo overtikan yun pag nakahinto. Bawal? Bawal. Ay, nakonto na nga eh. Kasi biglang baka may tumawid eh. Na bata eh. Di ba meron silang palikpik? Sabi nga lang stop. Oh, yun. Nakakita ka ng pulis. Yari yun. Dito na ba yun? Yan po yung entrance. Doon na tayo Pasok sa... po dyan ng sa loob. Hindi entrance yun. Yan na natin ng konti para makadikit. Oh, dire-diretso siya. Sige lang. Ah, Sige lang.
at nawe-weaponize po yung pagbalik sa batas para po magsinungaling, Doon po yung para Meron pa isa dyan eh. Ngayon lang kami makakarating dito. Ang laki nitong ano, Oo, terminal na to. haba. Kala ko dati hindi. Salamat po ha. Sige po, ingat po. God bless po. Salamat. Yeah. Huwag dyan, dito ka na. Pwede po, wala naman sasakyan. Salamat din po. Salamat din po. yung mga teams ng ating lawsuits para patunayan ng ating mga public attorneys. At siguro, yung magiging kakaiba sa hearings na ito ay maiimbitahan din po natin yung mga tao na maaaring naging biktima ng ganito mga perjury statement because of coercion. Kaya sila na ginawa doon mga makapangyarihang tao sa likod ng mga witnesses na nag-execute na affidavit o ng testimony para na sa ganun sila ay makasuhan. Masasaklaw po ba sa inyong ipinapanukalang batas yung kung paano tatratuhin ang mga statement o false narratives na sinabi nitong mga pinayarang tao? Ayan, paalam po. Na-drop na natin sila. God bless. Paalam po.